Pabiling-tingin sila na yun. Alam ko lalagpas pa sa atin. Nasa 79,200 na senior citizens na po ang nakakatanda ng Philippines ngayon. At ang senior pension na nakakatanda nito ay nasa 22,300 senior citizens. So nakikita po natin nila nakakatanda PSWD, Milesiong Seniors,
No? At meron tayong no balance billing. Yung kakulangan ho, sinubsidize na ng pamahalaan ng Pasig. Lumabas ho kami, wala hong binayaran ang pamilya namin for money. No, palakpakan po natin. Kitang-kita ko ho, ako ho personally, kitang-kita ko ho yung sitwasyon ng bawat isa. Na lahat tayo nagsumikap, lahat tayo nagtrabaho, yung hindi man, yung mga anak natin nag-iipon ng konti. Sa isang pag-hospital ba, mauubos lahat. So, siniguro rin natin, hindi lang libre yung ating services, di kalidad pa po. 1 month ago, na-bless ho natin, mahalaga to, na-bless ho natin yung catheterization lab sa ating PCGH. Ito si Doktora, alam yon. Yung cath lab po, ito po yung kumpletong equipment para po sa sakit sa puso. Mga taga San Nicolas, sa sarili ho nating ospital, kaya na ho natin mag-angiogram, angioplasty, pacemaker, at iba pa pong mga procedures with regards po sa heart. Sa tulong ni Mayor Vico, nag-invest tayo ng 80 million for this cath lab. Dati-dati ho, pag may inatake, pag may nagkaproblema sa puso, dadalhin pa natin sa heart center. Pero ngayon ho, proud ako, proud tayo lahat dapat sa sarili nating ospital na meron na tayong cath lab. At gusto kong sabihin sa lahat, kumpleto tayo, MRI, CT scan, 2D echo at kung ano pa man. Pati mga cancer patients natin, may chemotherapy department tayo. At wag din ho natin kalimutan na sa Pasig ho ay merong isa sa pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas. Yun po yung mega dialysis center. Last year ho, nakita natin yung problema na medyo madalas mapuno yung ating ER sa PCGH. Alam naman natin, nasa boundary ho kasi yung PCGH, pati taga-Cainta, Taytay, as far as Tanay and Halahala, dun ho yung unang dalahan. Kaya naisip po natin sa tulong ni Mayor Vico, kinonvert na po natin yung Child's Hope. Alam niyo po ba yung Child's Hope? Saan ang Child's Hope? Saan dyan? Doon, sa Kapasigan. Tama, sa Kapasigan si Child's Hope. Dati si Child's Hope, specialista lang siya sa mga bata, pediatrics, Pero nag-convert po tayo, ginawa na natin siyang general hospital. Ngayon ho, pati sa adults, pareho natin, specialista na rin siya. And from 60-bed capacity, under renovation po si Child's Hope. Ang pag-aaral na niya, Pasig Hope Medical Center. From 60-bed capacity, 120-bed capacity na siya. Sa atin mong taga San Nicolas, sa amin na taga Santa Cruz, mas malapit na ho siya na ospital. At isa ho siguro yung Pasig sa pinakaswerte na tayo lang ho siguro yung may dalawang general hospital. At asahan nyo po, patuloy pa tayo na dadagdag po ng ating mga serbisyo with regards po sa health. Talon lang ho ako ng konti, kasi po hawak ko rin ho yung sanitation. Part po ng sanitation, yung ating, alam ko karamihan sa San Nicolas, yung mga patay nila diyan sa sa barracks. Si barracks ho, gusto sana natin, yung public cemetery natin, gusto sana natin siyang i-expand. Gusto natin bilhin yung katabi, kaso wala na. Victoria Place, barracks and all, hindi na ho. Pero kaya natin siya pataas. At isa hong napansin ko sa barracks, meron tayong columbarium. Alam niyo po yung columbarium? Ano po yun? Oo, tama. Ano nilalagay doon? Tama, abo, yung urn, ashes, At pero bago ka maganon, kailangan ka munang ma-cremate. Yun ho yung nakita natin na isang solusyon. Nagpasa po ako ng ordinansa sa tulong ho ng ating mga kasamahan na konsyal sa direktiba ni Mayor Vico Soto sa Pasig ho ngayon. Libre na po ang cremation services. Ito, bumulong na naman si Volta, yung mga pumalakpak daw, baka gusto na subukan. Wag muna. Mga kapitbahay ko, wag muna, hindi pa natin kailangan yan, di ba? I-enjoy pa natin ang ating mga pamilya. Pero kung kailanganin ho in the future, nakaprepare po tayo, libre na po yung cremation services po. So muli po, hindi ko na po masyado pakahabaan. Asahan nyo po, hindi pa po perfecto yung ating healthcare service. Marami pa tayong kailangan i-improve.
madagdagan ko lang, no? Sa PCGH ho, sa tulong at guidance din ni Congressman Roman Romulo, meron na po tayong malasakit center po doon. No? Inabot lang tayo ng election ban, pero right after election, nandyan po, i-operate na natin ang malasakit center at malamang isa to sa magiging tool para talagang mas lalong maging smooth ang ating healthcare. Muli po, mga kapitbahay ko sa San Nicolas, muli po, hingi po ako ng tulong sa inyo. Number 6 po tayo sa Balota at yung mga kasamahan po natin dito, no, sa Giting ng Pasig. Straight po ang Barangay San Nicolas, Giting ng Pasig. Salamat po. Maraming salamat din po sa iyo, Councilor Eric. Kaya muli ka namin ipoboto. Number 6. Meron pa pala dito? Nagseselos. Dito na ako upo. Dito na ako upo. Pero mahalaga rin po talaga, sabi nyo nga, yung straight team Giting. So sana po itong darating na halalan, wag na po tayong mag-iba-iba pa. Dapat po, kasi straight Giting pa po ba tayo? Straight Giting po ba tayo? Alam naman natin ibig sabihin pag straight Giting, di ba? Ihalal natin lahat, pati yung 6 na konsihal. Hindi lang po 4 na konsihal, hindi lang 5 konsihal, pero 6 na konsihal. Tama po yun. So sa darating na halalan po, asahan po namin, straight team Giting, mabuhay po Barangay San Nicolas, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muling ibang mahusay na mayor, Mayor Fico Soto! Magandang hapon, Barangay San Nicolas. Kamusta po kayo? Ay, yung mga nakatayo dyan sa likod, okay pa ba kayo? Baka pagod na po kayo, okay lang po May energy pa po tayo. Yung mga nakaupo, mga nasa VIP seats, okay lang po kayo. Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Dito po, kabilang side. Ba't mas maraming tao dun sa kabila? Okay lang po kayo. May energy pa tayo, may energy pa po. Baka pawis na po kayo. Buti na lang nakikisama yung panahon, Medyo mainit pero kaya naman, medyo may hangin, Kaya pwede nating habaan ng ating meeting. Pwede hanggang hating gabi po tayo dito. Huwag naman ganun. Kailangan din natin magpahinga kahit paano. May sunod na schedule din kami sa Barangay Santo Tomas naman. Pero muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil sobra yung pagsalubong, yung pagtanggap po ninyo sa buong Giting ng Pasig. Sigurado po ako na San Nicolas, vote straight po tayo, Giting ng Pasig. Maraming salamat po. Pwede sa susunod, mas mababa na yung edad na nakakatanggap. Kaya naman po, dahil po sa kaalaman ng ating Congressman Roman Romulo, inaksyonan po kagad ni Councilor Simon, nakapagsulat po ng ordinansa. Kaya po naman ngayon, at kaya po ay nasa 80 years old, ay po ay nakakatanggap ng 10,000 pesos. Kanyo kung saan nakalaan ang pondo natin. At higit pa rito, yung kinakwento ni Coach Paul kanina, kasama rin yan sa mabuting paggugobyerno na sinasama lahat ng sektor, lahat ng grupo, lahat ng barangay, lahat ng lugar, lahat ng kung anumang edad, kasarian, sinasama po natin lahat sa paggugobyerno. Mapanlahok na gobyerno. Kasama rin po yan sa good governance. At higit pa rito, yung pagkakapantay-pantay ng bawat isang mamamayan na walang palakasan, buyod natin pag sinabi natin mabuting paggugobyerno. Nandito na po tayo ngayon mga kaibigan. Ito na po, nandito na tayo. Hindi naman natin kaya sabihin na perpekto ang gobyerno. Never po natin masasabi yan. Hindi kailanman magiging perpekto ang inyong pamahalaan. Kahit sino pang maupo, never magiging perpekto ang gobyerno. Pero masasabi natin na sa lungsod ng Pasig, nasa tama ang direksyon natin bilang isang